Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. By the way, ito yung other details. Ipakisubscribe na lang ako sa iba pa naming channel. Ayan. And yung Facebook page, Madam P. Follow nyo rin po ako dyan sa Facebook page. And yung aming TikTok shop, TikTok namin, Unicorn Princess Tarot. And please do support my band, guys. Bandang Sibol. Search mo na lang yan sa Facebook at saka sa TikTok. Simulan na natin yung reading. Wait lang, guys. So, pa-comment na lang dyan ako sa baba. Kahit heart-heart ng smileys. Malaking bagay yun sa akin. What do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. We do have the Queen of Cups and the Fool. Person na nakakonect mo pagdating sa love, sino to? Main energy niya. We do have here the Knight of Swords, the Ace of Pentacles, and the Four of Wands. Okay. Pagdating sa love sa ngayon, parang the advice for you is wala ka dapat gawin. Alam mo yun, just go with the flow. Nakakita tayo dito ng new journey sa'yo pagdating sa love, relationship, mga person na makakakonect mo. Meron na naman tayo nakikita. And with the Queen of Cups, you are someone na magaling or marunong kang mag-express ng feelings mo. But too bad kasi itong person na to with the Knight of Swords is hindi katulad mo. And medyo umiiwas siya sa pagharap ng kanyang emotion, sa pagpapakita ng kanyang feelings, pagsasabi ng totoo regarding sa kanyang nararamdaman. Pero gusto niya ng stability, relationship, partnership. And this could be a new person. Kumbaga medyo magkaiba kayo. Ikaw yung someone na risk taker. Pag mahal mo yung tao, sasabihin mo, pag sinabi mo, ito, ganyan, willing kang i-risk kahit mawala sa'yo yung ganito, ganyan. Willing ka kasi okay lang. Parang, I love you and ito yung, kahit anong mangyari sa relasyon o sa connection natin, handa akong harapin yon. And itong person na to, hindi siya kasi katulad noon. So, sa ngayon, with the Four of Swords, parang ang advice sa'yo is not to do anything muna. Parang, kaya mo lang, ba diba? Divine timing is going to happen. Pero wag mo madaliin. Hayaan mo lang. Just go with the flow. Focus sa mga responsibilidad mo with the Ten of Wands. Especially pagdating sa family. Tell me about this connection, emotions niyo sa isa't isa for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Emotions niyo sa isa't isa, spirit guides, angel guides for the sign of Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra. You do have here the Seven of Pentacles, the Five of Swords. May mga bagay or mga tao kang dapat i-cut off ngayon at naiisipan na talagang i-cut off ngayon kasi parang hindi ka na sigurado sa kanila. Whether may kinalaman ito sa love, may kinalaman sa friendship, or, career, no? Pwedeng may mga taong gusto kang i-cut off or tanggalin kasi parang especially yung iba sa inyo, if you're a businessman, businesswoman, parang may mga gusto kang alisin or alisan. Kasi parang hindi mo nakikita na nag-grow dahil dito sa presensya nitong mga taong ito. So, pwedeng ganon. The Four of Cups is here. Pero, yung pagdedesisyon kasi is nasa sayo. The problem with the Libra is that Libras are, and parang indecisive.
mahirap magdesisyon. So, may mga taong gusto kang alisan or alisin, i-cut off. Pero, hindi ka kasi makapag-decide kung dapat ba i-cut off ito or wag na lang, hayaan na lang, pusa na lang wag silang umalis, ganito, ganyan. Emotional person ito for you. The Four of Pentacles, the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, Cancer, Scorpio, Pisces, with the Five of Cups. So, kasalukuyan, nalulungkot itong person na to. Medyo sinasarili niya lang itong kalungkutan na to. Hindi siya well, nabanggit ko naman na sa una pa lang na reading na talagang hindi siya open pagdating sa emosyon niya. So, ngayon, sinasarili niya yung lungkot, problema. Meron siya mga problema ngayon, financial problem. And I feel like medyo tago din yung emotions ng person ito towards you, yung mga gusto niya sabihin, mga nararamdaman niya. And yung iba kaya mo siya kina-cut off kasi wala naman siyang ginagawang movement, etc. I feel like nalulungkot itong person na to kasi with the Three of Wands, nami-miss ka niya, and with Judgment, nagkakaroon siya ng awakening ngayon regarding sa kung ano yung reality ng connection na ito. Lalo na nagkakaroon kayo ng pagkakalayo, lalong nagiging mas malinaw sa kanya kung ano talagang nararamdaman niya para sa'yo. So, ano ba talaga nararamdaman ng person na to? Tell me, spirit guides, angel guides, ano yung tinatago niya? With over the moon, well, actually dito sa point na ito, Nine of Swords yan, I can see lungkot, sakit. And with the moon, pwedeng alam mo yon, pwedeng ramdam mo yon, pwedeng kahit may may pagkakalayo sa inyo ng person na to, pwedeng may spiritual connection pa rin sa inyong dalawa. And nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman niya ngayon, pero hindi ka masyadong 100% sure. So, kasi nga, pwedeng hindi naman niya sinasabi sa'yo. And of course, ayaw mo namang mag-assume. So, nandun sa ikina-cut off or inaalisan mo na lang itong taong to, bahala siya sa buhay niya. Kung nalulungkot siya, edi bahala siya. Hindi naman siya gumagawa ng action. So, ano pang gagawin ko, etc. etc. So, that is you. So, nakikita natin dito. Pero ito, nalulungkot siya, nasasaktan siya, and pwedeng nafe-feel mo yung lungkot at sakit na yun, kaya lang ini-ignore mo na rin kasi wala ka namang panghahawakan, hindi mo naman masasabi kung totoo ba yun, hindi naman siya nagsasalita, etc. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future sa inyong dalawa. For the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. With over the King of Swords and the Four of Swords, the High Priestess. The Justice card, Eight of Pentacles, the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra energy, Gemini, Aquarius energy, bottom of the deck. We do have here the Six of Cups. So, I feel like in the near future, you will still remain as spiritual as you are right now. Nakikita natin, spiritual ka naman na person, kaya nga ikaw nanonood ng mga tarot readings to give yourself a guide. Diba, magkaroon ka naman lang ng guide sa araw-araw, ganyan, and clues, magkaroon ka ng clarity, etc. So, you're using spiritual na bagay na ngayon sa buhay mo, ina-apply mo na yan. So, I'm very thankful kasi iba sa inyo, yung mga sinasabi ko is may kabuluhan dahil nagbibigay din naman ito ng guidance sa inyo. Now, with the King of Swords, nakikita natin na ang focus mo in the near future is yung profession mo, and regarding sa connection mo sa person nito, wala kang pakialam. Kasi, nakikita mo at nararamdaman mo na wala naman din siya pakialam. Parang, bakit ako magkakaroon ng paki sa taong wala rin paki sa akin? Parang ganun. So, yung focus mo is, bahala na lang, ganyan. And then, yung profession mo, yun yung focus mo. In the near future, nakakita tayo dito ng offers sa'yo. Like, I can see something is going to happen sa'yo. May new, not actually new past ang nakukuha natin, Six of Cups. Ang magbabalik dito, Six of Cups and the Eight of Pentacles. Hindi ko masabi if it's a person. Yung iba, if it's a person. Yung iba, it could be opportunity na parang babalikan. For example
Ah, ngayon, matagal ka ng, for example, ang hobby or ang gusto mo talaga, ang nasa puso mo talaga is pagluluto. But then, matagal mong kinalimutan or hindi pinagtuunan ng pansin nito because of your career. Pero ngayon, maaaring magka-opportunity para masimulan or magkaroon ng, mabalik ulit ito, and soon after, magiging career mo ito in the future. Yung iba, it could be may kinalaman sa music, yung iba may kinalaman sa arts, yung iba passion, whatever. Yung iba naman, it could be a person. So, iba-iba depende sa sitwasyon mo. So, nakikita natin na may mga may mga magbabalik sa iyo in the past, um, na magbibigay ng another opportunity for you ngayon, na in the future magbibigay ng pera or career, finances, dagdag na kita sa'yo ito. So, don't miss this opportunity. By the way, lalo na magkakaroon tayo ng Mercury retrograde, meron akong video na ginawa dyan. Mas magandang panood mo rin yon, kasi of course, iba ang reading sa tarot, iba ang reading sa astrology, na which is yung binabasa natin is the stars, the skies, diba? Yung kamusta ba ang kalangitan, ano ang marireading nito sa'yo. So, you should check it out. Okay? Meron tayo dyan, Libra Mercury retrograde na ka-upload ko lang. Please do check it out para mabigyan ka rin ng additional guidance noon. Now, which is Mercury retrograde brings back the past. So, ito yung nakikita natin. May paparating from the past na magbibigay ng another opportunity or money in the near future sa'yo. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.